Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa bansang Pilipinas, tayo ay pinalilibutan ng mga kamanghamanghang likas na yaman. Magagandang bundok, masaganang dagat, mayabong na kagubatan at aktibong kalikasang heolohikal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating nakikita sa ibabaw ng lupa, may mga lihim pang natutuklasan sa kailaliman ng ating karagatan. Mga bagay na hindi na lamang nakakamangha, kundi maaaring makaapekto sa ating kinabukasan. Isa sa mga pinakakamanghamanghang tuklas sa mga nagdaang taon ay ang Apo Laki Caldera, isang napakalaking istruktura sa ilalim ng dagat na matatagpuan sa Benham Rise na kilala rin bilang Philippine Rise sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang Apo Laki Caldera ay hindi lamang isang ordinaryong kaldera, ito ay ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo ayon sa mga siyentipikong pag-aaral. Ngunit sa kabila ng napakalaking importansya nito, kakaunti lamang sa mga Pilipino ang may kamalayan tungkol dito. Mahalaga na pagtuunan natin ito ng pansin, hindi lamang bilang bahagi ng ating teritoryo kundi bilang isang bahagi ng ating pagkatao. Bilang Pilipino na may kaugnayan sa kalikasan, agham at kasaysayan. Ang kaldera ay isang malaking bunganga o depresyon na nabubuo kapag ang isang bulkan ay sumabog at nawawalan ng suporta ang ibabaw nito, kaya ito bumabagsak. Ang kaldera ay mas malaki at mas malalim kaysa sa karaniwang bunganga ng bulkan. Isa itong senyales ng isang napakalakas at mapaminsalang pagsabog sa nakaraan. Ang Apo Laki Caldera na natuklasan sa Benham Rise ay may lawak na 150 kilometers ang diametro, halos kapareho ng distansya mula sa Maynila hanggang Tarlac. Ito higit na mas malaki kumpara sa Yellowstone Caldera ng Estados Unidos na nasa 70 kilometers lamang ang lapad. Ang laki nito ay nakapagtataka sa maraming siyentipiko at ang pagkakatuklas nito ay nagpabago sa pagkakaintindi natin sa kasaysayan ng heolohikal na pagkabuo ng Pilipinas. Ang pangalan na Apo Laki ay hango sa mitolohiyang Pilipino kung saan si Apo Laki ay ang Diyos ng araw at digmaan ng mga sinaunang Tagalog at Pangasinense. Ang pagbibigay ng ganitong pangalan ay hindi lamang pagkilala sa kulturang Pilipino, kundi pagsasanib ng agham at kultura, isang napakahalagang elemento sa pagpapalaganap ng kaalaman sa bayan. Ayon sa pag-aaral ng mga geologist, ang Apo Laki Caldera ay nabuo milyong-milyong taon na nakakaraan sa pamamagitan ng isang napakalakas na pagsabog ng isang submarine supervolcano. Sa ganitong klaseng pagsabog, isang malaking bahagi ng magma chamber sa ilalim ng lupa ay biglang nawala kaya bumagsak ang ibabaw na bahagi at nabuo ang kaldera. Ang kaganapang ito ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa klima, dagat at kalikasan noong sinaunang panahon. Ang Benham Rise, kung saan matatagpuan ang Apo Laki, ay isang underwater volcanic plateau na mayaman sa basaltic rocks na patunay ng dating aktibidad ng bulkan sa lugar. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang buong lugar ay dating napaka-aktibo sa heolohikal na aspeto at posibleng ang Apo Laki ay isa sa mga pangunahing supervolcanoes na umiral dito. Ang pagkakatuklas ng Apo Laki Caldera ay kredito sa isang Pilipinong marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto na siyang nanguna sa pananaliksik na nagbunyag ng laki at lawak ng strukturang ito. Isa itong patunay na ang mga Pilipino ay may mga kayahang tuklasin ang mga hiwagan ng kalikasan gamit ang agham at teknolohiya. Bagamat kasalukuyang hindi aktibo ang Apo Laki Caldera, hindi natin dapat kalimutan na ito ay bahagi ng isang tectonically active region. Ang buong silangang bahagi ng Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon sa mundo na may pinakamaraming aktibong bulkan at pagyanig. Ang mga plate na bumubuo sa Philippine Sea Plate at Pacific Plate ay patuloy na gumagalaw. Sa paggalaw ng mga ito, maaari tayong makaranas ng mga lindol at iba pang mga geohazards kahit pa wala ng aktibong pagsabog sa Apo Laki. May posibilidad din na ang mga paggalaw ng tectonic plates ay magdulot ng mga undersea landslide o pagbabago sa seabed na maaaring magdulot ng tsunami.
Wala pang sapat na datos upang masabi kung may posibilidad na muling sumabog ang Apo-Laki. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay dapat pagtuunan ng pansin ng pag-aaral at patuloy na monitoring, lalo na't ito ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ na maaaring makaapekto sa mga baybaying lugar ng Silangang Luzon kung sakaling may maganap na seabed disturbance. Ang pagtuklas ng Apo-Laki Caldera ay nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa mga posibleng banta ng kalikasan sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral dito, mas magiging handa tayo sa pagresponde sa mga natural na sakuna gaya ng lindol at tsunami. Isa itong napakalaking oportunidad para sa mga Pilipinong siyentipiko, estudyante at mananaliksik na mapalawak ang kanilang kaalaman sa heyolohiya, marine science at disaster preparedness. Ang mga tuklas na tulad nito ay nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa mundo at maaari ring magbukas ng pondo o suporta mula sa pandaigdigang institusyon. Ang Benham Rice ay kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas, kaya't ang pagkakaroon ng isang napakalaking geological na struktura dito ay nagpapatibay sa ating karapatan sa nasabing lugar. Mahalaga ito lalo na sa usapin ng seguridad, likas yaman at pambansang interes. Ang pagbibigay ng pangalang Apo-Laki sumasalamin sa pagpapahalaga natin sa ating kultura, kasaysayan at mitolohiya. Ang Apo-Laki Caldera ay natuklasan sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik na isinagawa ng isang Pilipinong geologist at marine geophysicist na si Dr. Jenny Ann Barreto. Siya ay isang eksperto sa larangan ng marine geology at geophysics. At siyang nanguna sa 2019 na pag-aaral na nagbunyag sa pagkakaroon ng napakalaking kaldera sa Benham Rice o Philippine Rice. Sa isang pag-aaral na isinapubliko noong 2019 sa Journal ng Marine Geology, tinukoy nila ni Dr. Barreto at ng kanyang mga kasamahan na ang malaking bunganga sa ilalim ng karagatan ay may sukat na 150 kilometro ang lapad. Ang The Big One ay ang tawag sa isang inaasahang malakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila at kalapit na rehiyon dulot ng aktibidad ng West Valley Fault. Ang fault na ito ay bahagi ng isang aktibong sistema ng mga bitak sa lupa na kayang magdulot ng lindol na may magnitude na 7.2 pataas. Dahil dito, may mga haka-haka at tanong, may kinalaman ba ang Apo-Laki Caldera sa The Big One? Ang Apo-Laki Caldera ay nasa ilalim ng dagat sa silangang bahagi ng Luzon, habang ang West Valley Fault ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Ibig sabihin, magkaibang fault system ang pinagmumulan nila. Ang West Valley Fault ay bahagi ng Philippine Fault Zone, samantala ang Apo-Laki ay nasa Benham Rice na nasa ilalim ng Pacific Plate. Ayon sa mga kasalukuyang datos, ang Apo-Laki Caldera ay hindi aktibo sa ngayon. Walang naitalang pagbuga ng magma, volcanic tremors o anumang indikasyon ng pagputok sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, dahil ito ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire, ang lugar ay may mataas na antas ng tectonic activity. Ang mga galaw ng tectonic plates sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng mga underwater earthquakes na kung sapat ng lakas ay posibleng magdulot ng tsunami o seabed shifts. Ito ay dahilan kung bakit may ilang eksperto na nagsasabing dapat pa ring bantayan ang lugar, lalo na't hindi pa ito naganap na nauunawaan. Habang may lumalabas na mga pananakot sa social media na maaaring ang Apo-Laki Caldera ang sanhi ng The Big One, walang sapat na ebidensyang siyentipiko na nagsasabing direktang konektado ang dalawang ito. Sa halip, mas nararapat na gamitin natin ang mga tuklas na ito para palalimin ang ating kaalaman, maghanda sa mga sakuna at tamang impormasyon ang ipakalat, hindi takot. Ang Apo-Laki Caldera ay hindi lamang isang siyentipikong tuklas, isa itong paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng isang bansang mayaman ngunit maselan ng kalikasan. Sa mundo kung saan ang pagbabago ng klima, kalamidad at sakuna ay nagiging mas madalas, mahalaga na ang bawat Pilipino ay may kaalaman, malasakit at kahandaan. Hindi natin alam kung kailan muling iiral ang puwersang likas na bumuo sa Apo-Laki. Ngunit alam natin na sa bawat pag-unawa natin sa mga ganitong anyo ng kalikasan, mas nagiging matatag tayo bilang isang bansa. Sa dulo, ang kaalaman ay hindi lamang kapangyarihan, ito rin ay kaligtasan. Naway magsilbing inspirasyon ng Apo-Laki Caldera upang lalo pa nating pag-aralan, pangalagaan at pahalagahan ang ating kalikasan, sa lupa man o sa kailaliman ng karagatan. Dahil sa huli, ang ating pag-iral ay malapit na kaugnay sa mga puwersang hindi natin nakikita, ngunit lubhang makapangyarihan.